Ngayong araw nga ay maaga ako nagising. Pagkasabay nga ng tunog ng alarm clock ko ng alas 7 ay tinawag din ako ni Lola kasi dumating na nga yung delivery ng tube ice namin. Inasikaso ko na nga din muna ang pag-i-steam nitong siomay para nga maaga matapos sa pag-prepare at ma-display. Kanina nga ay may liwanag pa na nagbibideo ako pero ito ay gabi na nang ipapakita ko. Nagliligpit na nga ako ng mga oras na to dahil naubos na yung paninda namin at hindi pa nga ako ulit makakakuha kay Ate Lynette gawa ng bukas ay aalis ako. Kanina kasing maghapon ay nag-message ako sa agency namin at marami pa akong kinausap. Nagmakaawa na nga ako na baka meron pang ibang branch yung Robinson na pwede kong pasukan. Sa ngayon daw kasi ay hindi pa balanse yung schedule sa may Magnolia. Kaya naman sinabihan ako na sa Landmark Trinoma daw. Pero kapag fully vacant na sa Robinsons Magnolia ay pwede naman ako ilipat dahil nakalagay naman yun sa kontrata namin. Kaya ang sabi ko ay sige kahit saan branch muna, ang importante ay makapagsimula na kagad ng trabaho. At dito nga pinagsandok ko muna si Lola ng sa malamig, sabi niya nga ay halagang 5 piso. Uy, hindi mo bebentahan ng lola mo. Kaya naman bukas pagka uwi ko galing interview sa Landmark Trinoma ay magtitinda na ako ng siomay agad. Dami na nga din talagang bumibili at may mga tube ice pa kami. At habang kumakain nga kami ni Lola ay pinag-iisipan na namin kung ano yung susunod naming plano. Kung makikita nyo kasi yung screen sa may bandang likuran ko ay balak namin buksan iyon para maging mukhang tindahan. At pag nangyari nga iyon ay mas marami kaming maititinda pa. Maidi-display ko na din ng maayos yung dishwashing liquid ko dahil aayusin nga at lalagyan ng divider yung gagawing tindahan namin dyan. Gusto ko din kasi na magtinda ng mga almusal kagaya ng spaghetti, sopas, lugaw. Pero syempre mas gusto ko wag ka magpapatalo. At pagkatapos nga namin kumain ay nagpunta na ako sa lagi kong pinagpiprintan. Ipapaprint ko nga kasi yung intro letter ko para bukas ay dire-diretso na dahil alas 10 nga yung oras na nakalagay dito. At dahil nga meron pang mga icebox si tatay dito ay kukuhanin ko muna. 25 kilos lang naman yung timbang ko kaya sigurado hindi malalaglag itong pinagtutungtungan ko. Bali kaya ako din kasi kukuhanin itong styro ng yelo ay marami din kasi akong balak inegosyo dito. Pwede nga ako ditong gumawa ng leche flan, yung drink na kagaya ng ganito, o kaya naman ay coffee jelly. Pwede rin ang shake dahil may blender kami. Basta alam kong maraming gamit si tatay dito na mapapakinabangan namin sa negosyo. At dahil nga tapos na ako sa lahat ng hugasin at puno na rin itong mga lagayan namin ay bababa na nga ako. Ilalagay ko na nga dito sa cooler namin itong pangsandok ng yelo. May mga bumibili pa kasi ng ganitong oras kaya naman bumababa na lang ako kapag may bibili pa. At nung tinanong nga ako ni Lola ko ano yung laman ng mga icebox ay sabi niya nga kuhanin ko daw ang isa at hindi niya maalala. Sinabi ko kasi na bote ng Nescafe Gold yung nakalagay doon. At kada gabi nga ay nagsasarado kami ng metro kasi inaalam pa namin kung talaga bang may leak pa siya. Noong nakaraang buwan kasi ay nasa 100 plus lang yung tubig namin. Pero noong walang nakatira ay umabot ng 1,000. Kaya naman dito namin malalaman na bukas maghapon yung metro kung talaga bang may leak ito. Nang makauwi na nga ako ay pinabalik na nga sa akin ni Lola yung lalagyan na pinakuha niya. Grabe, thank you Lord at natapos na naman ang isang araw ko. Kaya naman sobrang worth it ang magpahinga at humilata kapag alam mo ang dami mong ginawa maghapon. Konting pahinga tapos ligo na. Amoy bakery na pala. Yun lang guys, bye bye.